Libo-libong estatwa ang nahukay sa lugar na ito. Mukha silang mga sinaunang Chinese soldiers. At bagamat pare-pareho sila ng suot, iba't iba naman ang itsura nila. Para talagang mga totoong army. Espesyal pa ang lalagyan ng ilan, gaya ng isang ito na may kasamang kabayo at ng sundalong ito na nakaluhod. Sa unang tingin ay kamangha-mangha ang ganito kalaking koleksyon ng mga estatwa. Ngunit sa likod pala nito ay may madilim na kasaysayan. Ang mga sundalong estatwang ito ay tinaguriang Terracotta Army. Ang terracotta ay isang uri ng fired clay na siyang ginamit sa paghubog ng mga life-size statues na ito. Aksidenteng nadiskubre ang mga clay army noong 1974 ng isang grupo ng local farmers na naghuhukay ng balon malapit sa ancient city ng Chang'an o mas kilala ngayon bilang Xi'an. Ang lungsod na ito ang birthplace ng Chinese civilization. Ang mga nahukay na statwa ay tinatayang mahigit 2,200 years na raw nakalibing. Bahagi ito ng mausoleum o libingan ng Emperor Qin Shi Huang, ang kauna-unahang emperor ng Unified China. Tinatayang nasa 6,000 to 8,000 ang bilang ng mga statues na ito na kinilala ng Guinness World Records bilang largest group of life-size statues in the world. At hindi lang daw sila life-size kundi lifelike rin dahil ang bawat isa ay mayroong unique facial features. Handmade ang mga ito at ginamitan din ng molding technique. Sa sobrang dami ng mga statwa, nasa 720,000 na mga manggagawa ang nagtulong-tulong upang ukitin at buuhin ang mga statwa pati na rin ang pag-construct ng libingang ito. Yan ay ayon sa historian ni si Sima Qian. Noon kasi ang ancient China ay naniniwala sa afterlife. Noon kapag namatay ang mga elite gaya ng hari o isang bigating tao sa lipunan, karaniwan silang inililibing kasama ang kanilang mga alipin upang di umano ay mapagsilbihan pa rin sila sa kabilang buhay. Ngunit sa pagdaan ng panahon, marami ang nagsimulang pumuna at tumutol sa practice na ito, which is considered as human sacrifice. Kaya naisipan nila na imbes na totoong mga tao ang isakripisyo at ilibing kasama ng hari ay mga statwa, specifically mga terracotta figures na lang ang ilibing bilang substitute. Ngunit nang pumanaw ang emperor, hindi lamang siya ang inilibing dito. Isinama rin sa kanyang libingan ang mga concubine o mga mistress na walang anak dahil hindi raw angkop na sila'y maging malaya. Isinama rin ang mga manggagawang nakakaalam ng sikreto ng libingan. Walang malinaw na bilang kung gaano karami ang nailibing dito ng buhay. Bilang respeto umano sa isang mahalagang figure sa kasaysayan ng China, ay hindi nila hinukay ang mismong libingan ng emperor para lamang makahanap ng kasagutan. Sa ngayon, maaaring pasyalan ang Terracotta Army Museum upang makita ang mga nahukay na bahagi. Nahati ito sa 3 pit. Sa pit 1 ay makikita ang libo-libong Terracotta Army na naka-battle formation. Sa pit 2 naman ay 4 na military units ang maaaring pagmasdan ng malapitan, kabilang ang kneeling archers, high-ranking officers, saddled horses at cavalrymen. At sa pit 3, matatagpuan ang command center. Nais mo din bang masilayan ang kakaibang libingang ito, mga ka-awesome? Alam mo ba, nasa 10 million katao ang namamatay bawat taon dahil sa high blood pressure. Ang nakakatakot dito, ito ay silent killer. Madalas ay walang sign o sintomas. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang aatakihin sa puso o kaya ay ma-stroke. Kaya napaka-importante ang regular monitoring ng iyong blood pressure upang maagapan ito agad hanggat maaga pa. Ang isa sa pinagkakatiwalaang brand pagdating sa BP monitor ay ang Omron. Accurate at reliable ang BP reading nito. Napakadali nitong gamitin at kayang-kaya itong gawin kahit mag-isa lang. At para masigurong original Omron, dito po kayo bumili sa legit na store. Ilalagay po namin ang link nito sa caption o sa description. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!